Hello guys, what's up? Good morning po, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon guys, nagbabiyahe tayo. Meron tayong pupuntahan, meron tayong isusurprise visit na Manukan guys, backyard Manukan. Kaibigan natin, sana nandyan siya ngayon. So, punta tayo sa Compostela, Cebu. Yung Compostela guys is next town ng ating inalalagyan sa ating munting farm. Kasi nasa Liloan tayo. Tapos next town yan is Compostela. So may mga kaibigan ako dyan guys, mula nung 2013. So last kong napunta doon guys is last year before nag-pandemic. Tsaka yung ano pala, kahit na hindi, nakapunta ako doon pala this year lang. Nung may okasyon sila guys, nakapunta ako doon. So ngayon, ang sadya natin ngayon doon is yung backyard Manukan ng kaibigan natin. So guys, antabayanan nyo guys. Sana manood kayo sa episode na ito. Yan guys, ito na yung, nandito na tayo sa Compostela proper. Compostela, Cebu. Yan ang municipal hall ng Compostela guys. Ito sa left. Yan. Balay lungsod sa Compostela. Liliko tayo dyan sa kaliwa. Pasok tayo. Marami tayong mga kaibigan dito guys. Kasi matagal-tagal din akong nagpa-farm dito mga 3 years. Hindi pa rin nagbago yung ano guys, yung lugar. Ganun pa rin. Maliban na siguro pagdating dito sa dulo. Yan, nandito tayo ngayon guys. Dito sa right side is sementeryo. Yan, sementeryo yan. Tapos dito sa left side guys, ito yung dating nirintahan ko na farm. Ikot tayo guys. U-turn tayo sa kabila. Doon sa dulo. Diyan guys. Yan ang dati kong farm. Noon. Yan. Yang buong ano yan, yung space na yan. Yan ang dati kong nirintahan na farm. For 3 years. Ngayon, bakanting-bakante pa rin. Tapos dito, sa harap ng farm ko is sementeryo. Yun pa rin guys, sementeryo pa rin. 3 taon akong nagpa-farm dito guys. Yung mga pinakita ko last time ng mga babuyan ko, may mga kambing ako, may rabbit, may mga koi na isda, at syempre yung Manukan guys na pangsabong. So inoccupy ko ito for 3 years. Reminiscing lang guys. So ito ang sinabi ko guys na nagkamali ako dito kasi sobrang laki yung area. Hindi ko na nakwenta na
pag malaki ang area, malaki rin ang gastos. So expect ko na, kasi ang ano ko guys, maganda yung malaking area kasi for expansion. Hindi ko man na-check kung ano bang mga responsibilities pag malaki yung farm mo. So yun, kaya lumipat na lang tayo sa maliit-liit na farm na backyard. So yun guys, nakita ninyo yung ano natin, dati kong nirintahan. Almost 1 hectare to guys eh. Okay, tuloy tayo. Yan, nandito na tayo sa Barangay Bagal nga guys, sa lugar na pupuntahan natin. Maganda na pala yung daan nila dito guys. Last time nagpunta ako dito, lubak-lubak pa to. Pero ngayon, simentado na. Ano naman mo ang salita po sa kong primerong channel? Katong na ibinanalay? Di ko ang di-take down sa YouTube. Di ko tanawa naman. Ang may tabo ba yun? Bawal na sa may tabo. Ito yung ano niya, nesting place. Nandito yung mga ano, pugaran. May naglilimlim na guys oh. Dito sa kabila naman. May naglilimlim na oh. Ito guys, simple lang itong paggagawa. Bamboo, yung poste, tapos yung nest niya, yung pugaran niya is ano lang, from dahon ng buli. Tapos nilagyan ng sako para hindi mahulog yung ano, yung mga itlog. Improvise. Ito yung sparring area niya ni Bay Samuel. May maliit siya na sparring area, ruidahan. Yun. May mga ano din dito. May mga naglilimlim din guys, oh. Yan. Maraming manok dito guys. Dito naman yung ibang mga kinokondisyon. Yung scratch box. Sa tabi ng scratch box may naglilimlim. Yan. Dito naman guys, yung mga cockerels. Yan. So lahat ito, mga lalaki to, oh. So guys, ang
Ang maganda dito sa backyard farm ni Samuel guys is nasa ilalim tayo ng mga malalaking puno. Itong ginatayuan natin, nasa ilalim tayo ng puno ng mangga. Tingnan nyo guys. Oh. So, tapos, ang area niya guys, dito hanggang doon pa sa itaas. Doon. Yan. Maya-maya pag mamaya interviewin natin si Samuel Piñas. Kung saan galing, tanong natin kung saan galing tong mga bloodlines niya sa mga manok niya. Ang pupugi guys. Tsaka for your information guys, FYI, galing dito ang kauna-unahang manok na alaga ko. Yun bang kinuwento ko sa inyo last time guys, na yung Black Hatch McLean, sa episode 1 man siguro yun, ng renting a small farm. Dito nag-umpisa ang gusto ko, ang love ko sa pagmamanok. Kasi naka-acquire tayo ng manok na Pan-Derby galing dito sa farm na ito, yung Black Hatch McLean. So, ngayon, binisita natin ngayon ang backyard farm ni Samuel. Saka sa pagkakaalam ko, marami rin siyang mga client na nagpupunta dito para magbili. Pero lately guys, nung pumasok ang pandemic, madalang na lang ang pumupunta dito kasi hindi naman ganoon karami na ang schedule ng Derby. So ngayon, marami siyang mga stocks na nandito. Kung gusto nyong bumili guys, kung may nagustuhan kayo sa mga videos na ipinakita namin, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook account para ma-order natin kay Samuel. Yun, so ilang muna natin si by Samuel guys. So ikot-ikot lang muna tayo dito ngayon. Ganda ang sa likuran ko guys. Tsaka maaliwalas talaga ang hangin dito guys. Kasi andito tayo sa bundok ng Compostela, itong Bagalnga, Barangay Bagalnga. Sinamahan nga ako dito ng kaibigan nating kapitan, si Kapitan Nelson, yung kaninang kasama ko yung matangkad. Tapos yung pababa kami dito yung nauna, kapatid ni Samuel yun, konsihal din si Joker. Yun si Joker Piñas, barangay councilor siya. So yun ang mga kaibigan natin dito guys, yung council ng Bagalnga, buong barangay council. Tsaka pati yung mayor at saka ang ex-mayor dito sa Bagalnga, ay sa Compostela, kaibigan din natin guys dahil sa pagmamanukan. Yun, one of these days, kung luluubin, baka mabisita din natin ang manukan ng ex-mayor or ng mayor mismo. Ganda guys, no? Ito pala si Samuel Piñas. Siya yung may-ari nung Black Hatch McLean na first na manok ko. Dahil sa kanya guys at ni Joker, nagkaroon ako ng love sa pagmamanok dahil doon. At ang kapitan namin dito sa barangay, ito, si Cap Nilsson. Yan. Nakita niyo na siya guys sa iba nating mga videos. Yung may demonstration ng arnis, tsaka yung mga plants, mga plantitas. Si Cap Nilsson. Cap, greetings. Hi. Ito na yung sinasabi ko na kaibigan natin na mayroong backyard manukan dito sa Compostela, Bagalnga. So isa siya sa may mga maraming manok ito guys na magagaling na mga manok. Samuel Piñas. Sam, say kasulti na Sam. Greetings Sam. Hello.
Hello. Si Samuel, guys, kapatid siya ng kaibigan natin na konsihal sa barangay, si Joker Piñas. No. Dahil sa kanila, guys, ni Samuel, ni Joker, at ni Cap Nelson, nagkaroon ako ng kauna-unahang manok pansabong ko, guys, noong 2013, yung Black Hats Maclean. Meron pa yung mga natira nun, Black Hats Maclean? Marami pa? Oh, So mga ilang piraso pa kaya yan? Mga 10? Sobra pa? Apo? sobra na po eh. Na po niya mga laki na po sad. Daghansad? Oh, yapon. Okay. Yung niya, guys, yung Black Hats Maclean niya, nung napunta sa akin doon, yung first kanonahang manok ko, derby winner yun. Nung ma-acquire natin yun, nung ibigay sa akin yun ni Kapitan Nelson at saka ni Joker, may sugat pa kasi kapanalo lang nun. Bago lang yun nanalo. Tapos, yun. Tapos, ang mga manok niya dito, guys, iba-iba yung mga bloodlines. Pero, katulad din ng ibang mga pinuntahan natin, guys, na nagbabakyard manukan, nag-acquire sila ng magandang materials, tapos kin-crossbreed nila dito. Di ba dati may partner ka na foreigner? Sino yun? Oo, Sinong pangalan nun? Si Tabak sa una gym. Oo, sa una pa? Oo. Yan, ibiya to dire. Nihawa na. Kasi pangalan to? Tamas nando. Tamas? Oo. Yung foreigner na partner niya dito, guys, si Mr. Tamas, yun ang nagbili ng mga manok ng mga gandang klase, di ba? Oo. Tapos, meron din galing kay Miloy Amores, Oo. no? Now, si Miloy Amores, guys, yun na, kapatid ni Attorney Rico Amores. Mga magagaling din ng mga manok niyan, guys. So, yun ang mga bloodlines. Yung partner niya na si Mr. Tamas, yung foreigner, sila ang nagkompra ng namili ng mga materials. Tapos, nang umalis na dito, umuwi na sa Amerika, Oo. yung ibang mga bloodlines natira dito, naiwan sa kanya. Kaya ito yung pinaparami niya, guys. Hindi niya winala yung mga bloodlines. Di ba? Yun, yung mga itim yung mukha, itim yung dila, no? Oo. At saka yung paa, itim. Yung niyan, Dili ito magpanit. dili ito mapanit. Dili Ang color lang, ang dila, dili ara gid yan. Now. Mo ito mo. Pero Ah. panit ang panit. Yung pala, guys, akala ko yung itim na manok, pati yung skin, itim. Hindi pala. Yung mukha, dila, at saka yung paa lang ang itim. Pero pag binalatan mo yung balahibo, inalis mo yung balahibo, puti. So maganda, iyon ang rated niya dito, guys. Ang lalakas, grabe. Nandun ang strength, ang power, grabe talaga. At saka high station. Nakita man ninyo sa video, yung pinakita natin. Tapos itong mga gray mo, asa man nagikan? dito gyapon. Mo gapon? Mura gyapon ko ana. Mura gapon? Kanang ako na sanggi kuan bagi. Cross. Gito siya ko. No. Mga bay gyapon. Oo. Yung pati yung gray niya, guys, galing din yung partner niya. Kaya ngayon, ito nandito pa yung mga mga anak, mga offspring ng original niya talaga. Pero pure pa rin, di ba? Kasi Pure. ang ama at saka Pure ang pa ina. na. Sa mo ta pure. Nga ako na sige ko nila. Sinibalik. Wa ko rig dugo nga lain. Dito pa kayo. Ang ibig niya sabihin, guys, hindi niya kinro sa ibang linyada, kundi puro talaga, di ba? Oo. Kaya itong mga blue-leggeds na, guys, yung gray, puro yan. Sa black hats pa rin yan. Oo. Sa black hats pa rin. So, yun ang maganda dito, guys, sa niya. May nakita ako kanina, may napili ako, baka may bibilhin tayo. Kakausapin natin kasi yung presyo, guys, sikrito lang natin yan. Tawag kayo sa akin kasi may sinabi man siya, guys, kung magkano yung presyo. Kasi basta ako, guys, dito, guys, hindi ako nagpapatong. Tumutulong ako sa mga nagnegosyo ng manukan, guys. Basta itong atin, guys, basta we are not promoting gambling dito. Hindi tayo nag-promote ng sugal. Ang ipinopromote natin, guys, is yung industriya ng sabong. Yung business side ng pagmamanukan. Ano bang ibang trabaho mo, Sam? Sa una ra sa San Miguel ng undang ko. Dati, San Miguel. Oo. Tapos, huminto siya. Nag-focus ka sa manukan ngayon. Manong ra kung kuan ron rin. So, Nakantod karon kaya nakatuig mga 20 na sa mga 30 na siguro tuig. Yung manok. Ter- 30 yun. 30 years na siya nagmamanukan, guys. Sa ining Sam,
Mga ilan, magkano na kaya ang halaga ng nabenta mo mula nang mag-umpisa kang magmanukan? Umabot na kaya ng 1 million? Sobrang siguro, no? Sobra ng milyon. Sobra ng milyon eh. No, sobrang na, no? Kaya sobra ng milyon eh. Yun, guys. Ang kinita niya dito sa pagmamanukan niya, guys, sobra-sobra ng 1 million. Palagay na lang natin, guys. Simple computation. Ngayon, ilan na lang heads ang nandito? Ang naka-cord? Kahit ang kanan, Oo. mga gatos ng kapin. So, at palagay na natin 100 plus. Lagay na natin 150 kamanok, guys. Palagay na lang din natin, guys, na ang minimum niya bintahan is 5,000. Guys, pag naubos yung 150, that's 750,000 already. Di ba? Sa ngayon lang to. Then, 30 years na siya, guys, na nagmamanukan. So, milyon-milyon na rin, guys, ang pera na dumaan sa kanya. Ito lang nga lang, hindi bulto, di ba? Ano lang. Nay na po, 20. Yan. Nay 4. Tapos ang presyo may 4,000. Nay Jason tulo, mga Tatlo. mga stag ana. Yung mga stock niya dito, guys. Jason tulo. Buti na banggit niya, guys, para maklaro din natin, ha. Ang bintahan niya sa mga stock niya, guys, is 3, 4, 10,000. Tapos pag bull stag na, iba naman ang presyo noon. Lalong-lalo pag kak na kasi matagal-tagal ng panahon na pinakain niya yun. Kanang ba na? More or less. So yun, guys, ha, narinig nyo yung presyo niya. Now, pag dito kayo sa akin mag-order, kasi malayo-layo tong sa kanila, guys, nasa Bagal nga tayo, siguro more or less, Kap, mga 14 ka kilometro kaning nga, Kap, gikan sa highway. Yan, mga 14 kilometers from the national highway, itong barangay nila. So, pwede nyo i-channel sa akin kung may order kayo, guys. Marami pa dito. Anyway, yung mga nandito na mga manok, pinakita, binidyohan ko man, guys. Kayo lang mamili. Tapos, contact kayo sa akin or bigay tayo ng cellphone niya. Pero masyado hindi man kayo o samang nay mo na ikaw na ikaw din pa na ko dire. Sige. Yun kasi, guys, gusto ni Sam na direkta na lang sa akin kasi may sasakyan man tayo magamit para yung manok naman at least safe lang. Di ba last time na may sinabi ka sa akin na nung magnanakaw, Yeah. tirahin, barilin mo sana pero hindi pumutok yung shotgun mo. Lagi. Nga. Guys, may kwento ko lang sa inyo, guys, ha. Bayan kita ko mo ko eh. May nagnanakaw, guys, nagtaka siya madaling araw, ay gabi, gitna ng gabi, parang may nag-ingay sa labas. Bumangon siya. Tiningnan niya, guys. Nako, ang magnanakaw, guys, nagdala ng sako. So ang ginawa niya, kinuha niya yung shotgun niya. Barilin niya sana. Akalain nyo, guys, hindi pumutok yung shotgun niya. Pumutok yung shotgun niya nung wala na yung magnanakaw. Ilang pirasong nakuha nun? Primero to 15. 15. Kaya Guzman mga 4. So, guys, 19. Primero ng punta, 15. 15 ka, manok, naka-cord, ang ninakaw. Tapos bumalik. Baka naaga kang gumising, kaya 4 na lang ang nakuha, guys. So, dito, kaya siya, guys, kahit gabi, kahit araw, guys, nagbabantay siya dito, kaya hands-on din siya. So katulad din ng mga na-feature natin ng mga nagmamanukan, guys, hands-on talaga. Manaki bata-bata dire para wala din ako ikaw, saroy. siya lang, guys, ang nagpapakain ng manok, tapos nagbibigay ng mga medisina. Yan. Tapos dito, tingnan niyo naman, guys, ang linis ng area niya. Tsaka andito tayo sa ilalim ng puno ng mangga. So, kaya ito, bugnaw. Tingnan niyo naman ang katawan ni Samuel, guys, oh. Slim na slim. Dito tulad natin na pats. Kasi, siya, guys, hands-on siya. So, yan, guys, yung pagninegosyo sa manok, may pera talaga. Di ba? Isang magandang example to, guys, ng pagmamanukan na talagang may pera. No? So, Sam, ikot-ikot tayo, Sam. Ipakita mo sa akin yung breeding area mo at saka yung mga magagandang manok mo. Ha? Ayan. Akong mga nabay ang kay gawas. Dili na kay derbe para na panigbakay na. Dato. Yun, guys, yung mga hini. Kuha na. Yung mga hini ni Samuel, nandun, oh. Ang mga lalaki.
mga ito yung mga dila. Itong nga pagdila. Oh, itong dila. Tingnan natin naog ta. Mga ito yung ako Asam ta agi naog ani. Guys, itong hini niya guys, maitim yung dila, dark yung tang. Dark ang tang. Tingnan nyo guys, maitim ang dila ng hini niya. Yan, tapos orange na orange yung mata. katong usa. Yan. Ganda. Kami kay lawas. Wala na ka. Guys, Tingin ko kay lawas oh. Para way bukanan guys. Parang walang buto. Ang ganda ng katawan guys. Tapos yung pakpak niya guys, barinahan. oh, wala na. May barina. For sale ni. Maligyan. Adi na madali kay makabi mo kuno. Para breeding man. Okay naman siya. Breeding oh. Okay naman siya para breeding. Ito guys, Oh. hindi mo to Breeding, pwedeng mailaban. Kasi yung ano niya, paa niya, kabi. Sa amin ito guys, ang tawag ito kabi. Oh, kabi lang ano. Oo. Pero pwede ito pang materials. Oh. Material. Guys, sabi ni Samuel kanina, ito palang mga black niya, yung mga black, mga maitim niya na manok guys, dala ito ni Tamas galing sa ibang bansa. Kaya minsan lang kasi ikaw makakita guys, ng mga manok na itim ang paa, itim yung mukha, tapos binabay, no? Oh. Tapos binabay. Binabay. Ito guys, hindi itim ang mukha, baka nakuha ito sa ina, no? Pero ang amban nito guys, galing sa ibang bansa. Tingnan nyo, barinahan, maitim ang dila ng hini guys. Kaya yung isa. Oh, katong sa may Kapit ng kilo to. Ito guys, oh, kapatid. Hini din. Ah. Ang dila guys, itim. Tingnan nyo guys, oh. Itim yung dila. Hindi yan kumakain ng duhat guys ha. Pero itim talaga ang dila niyan. Tapos, dark-legged, blue-legged. High station. Tindot ganing Ang laki. Ito pwedeng pang derby guys. okay ni para ni Semilia kani. Similya pang materials at saka pwede rin pang fighting cock. Benta rin yan. Pwede rin binta yan. Baligyan ano mo. Ay, Pag may kursunada. oh, wala. Yan, pwede daw niya ibenta yan guys. Pag may sinong kursunada niyan guys. Yan. Tsaka yung isang kapatid nila guys. Yung nandun, yung broadcock. Imong gipaliwat, Sam? Oh, Mo to, itong itim. ikso na siya. Isuon. Oh. Mga hini. Aw, wa to ni kani sa diha kato. Wala pa aton. Ah, dago. Kato. Tingnan natin. Unsay mixture sa imong lawog nga rin, Sam? Pang maintenance. Kuan. Inirmak. Innermax ka? Oo. Inirmak na hanto bayong hanto pagkaguwang. Hang pagaguwang. Oh. Iba na lang yung ipapakain mo pag i-condition mo na. Lain sad, Lain sad. Lain sad. Magatasag ko na lain sa ko lawog. Ang baka ako nang apil. Ginaling. Ginaling nga baka? Oo, abi ako ngi kuha sa dirbi ng gatas, dictros. Dextrose powder. Oo, daghang ko nagmagamit. Litas pa, vitamin na kanang bilamil. Bilamil. Oo, naapil sa kuha. Para injectable. Para vitamins Wadik, yung pang maintenance pala niya na feeds is ano lang, Innermax. Yung sa atin Innertone. Dito sa kanya guys, hiyang siya, matagal lang niyang ginagamit yung Innermax. Ang ganda ng mga katawan ng mga manok niya guys. So, yun ang sinasabi ko guys, kung ano yung hiyang sa inyo na feeds para sa maintenance ng manok nyo, yun ang gamitin nyo guys. Di wa ko maglawog ka ng mga local nga lawog. Ako na mahalon jud. Mahalon, ready mix na. Sakit magbunal. Correct. Kaya ka na mga wala di ay wala ikuan. Ang iba kasi guys, ang pinapakain ng mga ano lang, Oh, crumble, no? Na ubano wow, so tinig pa ka malagpot. Malagpot, pilo lang dayon. Oh, pero kani og isabong malingaw ka eh. Correct. Grabe bunal mo pakapaka. Yun nga guys. Oh. So puntahan natin yung isang kapatid dito. Yung ginawa niyang broadcock guys. Tingnan natin. Itim ang mukha. Tapos ang dila guys, itim. Ito talaga guys, maitim ang dila. Grabe, kaitim. Grabe kaitim ang dila guys. Yan. Tapos ang mukha guys, itim. Tapos orange yung mata. Maganda gawing materials. Yan. Yan ang mga rated panlaban ni Samuel dito guys.
sisyo? Wala pa ron. Wala pa rin. So yun guys, nakita natin yung backyard manukan ni Samuel Piñas dito sa Bagal nga, Compostela, Cebu. So sana guys, may nagustuhan ninyo ang video ito. Kung nagustuhan nyo guys, paki-like naman at saka paki-share sa ibang mga kaibigan natin. So yun guys, mula dito sa Bagal nga, Compostela, maraming salamat po sa panonood ninyo. Samuel Piñas po ang may-ari ng maliit na backyard pero maganda. Maliit lang guys pero maganda ang kanyang backyard manukan. So yun guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mga kakugi, tandaan palagi, basta magkugi, dunay agi. Okay!